naririnig na balita ng mga biktima ng pang-aabuso ng mga alagad ng batas. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay nababaon na lamang sa limot at hindi nakakamit ang nararapat na hustisya. Kung ikaw ang mabiktima ng ganitong pang-aabuso, kaninong ipauubaya ang iyong hustisya? Sa batas ng mga mortal o sa kapangyarihan ng kadiliman? Simulan natin ngayong gabi ang isa na namang kwento ng kababalaghan na ating pamamagatang Salvage sa isa na namang gabi ng lagi. Tama na po! Mama na po kayo sa akin! Hindi kami naawa sa mga kriminal na katulad mo. Ayaw mo pa kasi umamin na drug pusher ka eh. Hindi po totoo yan! Hindi po ako pusher! At talong hindi po ako adik! Kahit ipadrag test niyo po ako! Ganun. Dapat talaga sa'yo pinapatay eh. Sir. Okay po ba itong pagpapaamin namin dito sa suspect? Sige, pahirapan niyo pa yan hanggat hindi umaamin. Sir, sumama na po kayo sa amin para mag-enjoy. Sige, kayo muna magpahirap dyan. Nagyoyosi pa ako eh. Ano? Hindi ka ba talaga aamin? Ha? Inosente po ako! Maniwala po kayo sa akin! Tabi, PO3, PO2. Yes, sir. Ako na ang magpapaamin sa umuhang na yan. Ano, Jonathan? Magmamatigas ka pa rin ba? Wala po talaga akong ginagawa kasalanan. Ganon, ha? Sige, tapusin niyo na yan! Huwag niyo po akong babarilin! Parang awa niyo na! May exam pa po ako bukas! Huwag niyo po akong papatayin! Huwag! Huwag! Patay na ba ako? Anong lugar to? Bakit ako nandito? Natatakot ako. Jonathan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Matutulungan mo ba ako makaalis dito? Inay, alalayan ko na po kayo kay Kuya Chris. Salamat, Clarice. Mama? Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Puro na lang sa abnormal na yan. Nakatuon ang atensyon mo. Napapabayaan mo ng obligasyon sa bahay dahil sa kaalaga mo dyan sa salot na yan. Rob! Huwag ka naman ganyan kay Chris. Simula nang dumating yan sa buhay natin, nagkandamalas-malas na tayo. Salot yung batang yan. Salot yan sa pamilya natin. Hindi ka gustuhan ni Chris na magkasakit ng ganito. Sarili mong anak, tinatrato mo ng masama. Anong klase kang ama? Hindi ko yan anak. Wala akong anak na abnormal. Bakit ka ba ganyan kay Chris? Palagi mo nalang sinasaktan ng damdamin ng anak mo. Wala akong pakialam dyan sa abnoy mong anak. At ikaw, Angela, huwag mong pamihasahin ang sarili mo na panay ang pag-aalaga mo dyan sa anak mong yan. Hindi lang siya ang miyembro ng pamilya. At saka gawin mo ang lahat ng obligasyon mo bilang may bahay ko. Kasi kung hindi, tinitiyak ko sa'yo,
magkakalabuan tayo! Clarice, sandali. Oh, Queenie, saan ka ba galing ha? Kanina pa kita hinihintay. Malilate na tayo sa klase. Pasensya ka na ha. Ginawa ko lang to kay Chris na kaya ako natagalan. Ano yan? Ouija board. Ito yung ginagamit sa pagtatawag sa mga espiritong ikaw. So, tuloy ang spirit of the glass natin mamaya? Hindi ba obvious? O ano, Clarice? Ready ka na ba para mamaya? Queenie, parang ayoko na. Natatakot ako. Ano ka ba? Huwag kang matakot dito, ano? Magtatawag lang tayo ng espiritu at magtatanong lang tayo sa kanila. Pero kasi, may mga nababasa ako na kapag nagtawag ka ng kaluluwang ligaw, hindi ka nalulubayan nun. At saka, may malaking posibilidad na baka hindi kaluluwang matawag natin. Kasi naman nagpapaniwala ka sa mga pinapanood mong horror movies. O ano, Clarice? Sasama ka ba sa akin mamaya o hindi? Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Walang mangyayaring masama kapag nag-spirit of the glass tayo. Promise! Clarice, handa ka na ba? Itutuloy pa ba natin tong spirit of the glass? Para wag na lang siguro. Ayan ka na naman Siyempre, itutuloy natin to. Simulan na natin. Panginoon, basbasan mo po kami at padala ng Anghel de la Guardia na magpoprotekta sa amin sa gagawin naming ritual ngayong gabi. Itabo niyo pong anumang Jonathan na maaaring makasakit o makapanlinlang sa amin. Tulungan niyo rin po kami na mahanap ang tunay na kasagutan sa mga itatanong namin. Hinihiling namin sa aming mga mapagmahal na espiritu na gabayan kami at protektahan laban sa mga masasamang espiritu na nais manggulo sa buhay namin. Dinadalangin po namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Banal na espiritu, kung naririto ka na sa tabi namin, magparamdam ka sa pamamagitan ng pagpapagalaw sa baso sa aming harapan. Naku, meron na kagatay na tawag. Banal na espiritu, itatanong ko sa'yo, dati ka bang tao o hindi? Oo daw. Anong pangalan mo? Jonathan. Jonathan. Jonathan ang pangalan niya, Queenie. May nabasag! Ayoko na, Queenie! Itigil na natin to! Natatakot na ako! Sige, itigil na natin to! Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo! Diyos ko, panaginip lang pala. Chris? Anak, nasaan ka? Chris? Rab. Gumising ka. Gising. Bakit ba, Angel? Naantok pa ako Si Chris, nawawala. Di hanapin mo. Ay, nako. Huwag mo nga akong istorbohin. Ay, nako. Kabangon na nga. Chris? Chris, anak? Nasaan ka? Chris? Oh. Anong ginagawa mo dito?
Andito ka lang pala. Bakit? Sino ba yung kausap mo sa salamin, ha? Jonathan, Mama? Ha? Jonathan! Laro po kami ni Jonathan. Alika na. Matutulog na ulit tayo. Rab? Rab, ikaw ba yan? Mama! Jonathan po. Ha? Ano? Likod mo. Diyos ko po. Anak, wala naman eh. Tinatakot mo ako eh. Sino pa si Jonathan? Mama, kaibigan ko po. Inay, ano pong pagkain? Magandang umaga po, Tita Angel. Magandang umaga. Sandali na lang to. Malapit nang maluto tong tapa. O ano? Nakatulog ba kayo kagabi? Opo, Tita. Eto nga pong si Clarice ang lakas humilik eh. Kung ganon, sino yung naririnig kong palakad-lakad kagabi? Baka po si Kuya Chris. Hindi. Bago ako matulog, sinigurado kong tulog na ang kuya mo. Teka. Ano pala yung ginagawa niyo sa labas nung mga bandang 9:00 ng gabi? Natanong ko kasi kayo mula sa kwarto. May ginawa lang po kaming observation sa langit. Assignment po namin sa science. Pinag-aaralan po kasi namin tungkol sa mga constellations. Si Papa po pala. Kanina pa madaling araw umalis ang papa niyo. Duty eh. Teka, Clarice. Gisingin mo na ng Kuya Chris mo. Alalayan mo ring bumaba, ha? Dali na, kakain na tayo. Tinatamad na pong umakyat sa taas. Sige na. Ikaw na lang, Queenie. O, sige na nga. Ako na nga akit sa itaas. Talaga? Gusto mo mapipaglaro kay Papa? Oh, Kuya Chris, gising ka na pala. Halika, baba na tayo para makakain ka na. Sino yung tinitignan mo sa kisame sa likuran ko? Ang galing naman. Gusto ko rin gawin yan eh. Anong gusto mong gawin? Nakakatayo ka patiwarik sa kisame? Galing-galing mo. Ako, kaya ko rin yan eh. Uy, Kuya Chris, ha? Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Si Jonathan, ano? Nakakatayo ng patiwarik sa kisame. Galing-galing. Wala namang nakatayo, ah. Teka, anong sabi mo? Jonathan? Oo! Jonathan! Kaibigan ko siya. Alam mo, nasa likuran mo siya. Ay, ano yun? Biglang nagsara yung pinto. Halika na, kuya. Bumaba na tayo. Sandali lang! Sandali lang! Ayaw ko bumaba. Iiwanan na kita. Oh my God! May umihip sa tenga ko. Ah! Tita Angel! Yes! Bumaba siya. Sige, laro ulit tayo. Sige na, laro tayo. Oo. Tara, Galing-galing maglaro na mo. ulit tayo. Boss, may babalita ako sa iyo eh. Ano yung POT? Yung pamilya ng puser na dinispatcha natin, nagpa-interview sa media. Hindi raw siya naniniwalang nanlaban yung tinira natin, yung kapamilya nila. Hayaan mo lang sila. Mahusay tayo magtanim ng ebidensya. Kahit pa dumulog sila sa Commission on Human Rights, hindi nila tayo mahanapan ng butas. At saka, ginawa lang natin ang mga trabaho natin. Dapat lang na mawala ang mga salot sa lipunan. Tama po kayo, sir. Siya nga pala, si PO3. Kanina pa siya hinahanap ni Boss Chief. Ngayon, sir, nasa labas. Nagyoyosi yata. Ano ba yan? Oras ng trabaho kung ano-anong ginagawa. Sir, kanina napansin ko si Cruz nang dumating ng presinto. Parang kinakabahan o parang natatakot.
Natatakot? Kanino? Sa asawa niya. Ay nako, pupuntahan ko muna siya. Piotr, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Sir, kasi... Teka, bakit parang takot na takot ka? Huwag mong sabihin sa akin, nagbanta na namang magsumbong si number 2 sa legal wife mo. Sir, hindi yun. Hindi yun. Ano? Sandali Natatakot ka ba dahil doon sa nangyari nung isang gabi? Sir, naniniwala ka ba sa multo? Multo? Piotr naman. Huwag mo sabihin sa akin natatakot ka sa multo. Sir... Walang ganun. Ay nako, pumasok ka na sa loob. Hinahanap ka ni Boss Chip. May sasabihin yata sa'yo. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Tara na sa loob. Sir, Oh, si Cruz. ano? Bakit? Anong nangyari? Nagkukulong siya sa banyo eh. Parang may kinatatakutan po siya. Sige, Rivera. Samahan mo ako sa kanya. Cruz! 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 Ano ba? Lumabas ka na dyan sa banyo. Hindi! Hindi! Ano bang nangyayari sa'yo? Sir! Nagbalik siya! Nagbalik siya! Nagbalik? Sino? Si Jonathan, sir! Nagbalik si Jonathan! Para magiganti sa atin! Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagbalik siya! Para patayin tayong tatlo, sir! Ha? Anong... Kinukuha niya ako, sir! Isusunod niya kayo! Sir! Natatakot ako! Piotr! Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Ilang beses ko magsasabihin sa'yo na walang multo! Sir! Piotr! Sir! Oh, Diyos ko! Rob, bakit hindi ka pa kumakain? Ayos ka lang ba? Hindi, Angel. Nabalita sa TV yung nangyaring suicide sa presinto nyo. Siguro matindi ang problema ni Cruz kaya nagawa niya yun. Oh, Kuya Chris, ano nangyayari sa'yo? Yay! Ang galing-galing niyang gumapong sa kisame. Ha? Gusto ko rin gawin yan. Anong gumagapang sa kisame? Wala naman kaming nakikita eh. Yes! Ayun siya! Chris. Ayun siya! Saan ba yung sinasabi mo, ha, Chris? Rob, Kung ano-ano na naman yung pinagsasabi mo, eh. Papa, wag po kayong ganyan. Pinapasama niyo ang loob niya. Sige kayo. Sinong niya? Leche Angel, ha? Rob, Pinababayaan ko siguro itong Abdul neto, eh. Kaya tuluyan ng lumuluwag ang tornilyo. huwag mo naman ako sisihin sa nangyayari sa anak mo, Rob. Ay, nako. Wala akong alam sa mga sinasabi niya. At saka pwede ba? Huwag mong sasabihin sa akin na pinababayaan kong mga anak natin. Hindi mo lang alam kung gaano ako nahihirapan sa pag-aalaga sa kanila. Kuya Chris naman kasi. Tumahimik ka na lang. Pati si Queenie natakot dahil sa mga pinagsasabi mo. Ayun tuloy, ayaw na niyang pumunta sa bahay. Alisin niyo na nga yung Abdoy na yan, ha? Dito sa harapan ko! Nagsisira ang pagkain ko, eh. Chris, halika na. Halika na, anak. Dadali na kita sa kwarto mo. Mama, Huwag mo nang isipin yung sinabi ng papa mo, ha? oh, Tara na. Aalalayan na kita. bye-bye! Bye-bye!
Chris? Anak? Nasaan ka na? Rob, nawawala si Chris. Lakad mo dyan. Makabangon na nga. Chris? Chris, anak, nasaan ka? Chris? Mama! Ano ba naman, Chris? Bakit mo naman ako ginugulat, nak? Teka, bakit gising ka pa? Mama, naglalaro po kami ni Jonathan. Jonathan? Opo. Sino ba siya? Mama, nandito po siya eh. Ha? Oo. At saka mama, isasama daw niya po ako. Nasaan ba yung kaibigan mo, ha? Mama, nasa likod po niyo siya. Wala naman, anak eh. Ano ba yung pinagsasabi mo? Mama, nakatayo po siya. Nak, huwag ka Yan namang o, mananakot. sa Huwag mo kisame. akong tatakutin. Ah! Diyos ko! Diyos ko po! Nagsarang biglang pinto ng kwarto natin! Ay! Ah, Diyos ko! Ay, ano ba to? Teka lang. Bakit hindi ko mabuksan ang pinto? Rab! Rab! Buksan mo nga tong pinto! Rab! Naririnig mo ba ako? Gumising ka, dali! Buksan mo to! Mama! Ay! Chris! Ah! Inay! Clarice! Ang kuya Chris mo. Natutulog na po, ma. Oh, Ano po bang nangyari sa inyo? Hinimatay kayo. anak. Anak ang kuya mo. Nakita ko kanina. Nag-iba ang anyo niya. Para siyang sinapian. Mabuti naman at nagkamalay ka na, Angel. Rab, ang anak natin. Parang may hindi magandang nangyayari kay Chris. Ano gagawin natin? Wala akong pakialam sa anak mong Abdoy. Rab, huwag ka naman magsasalita ng ganyan sa anak mo. Kung magsalita ka, parang hindi mo siya anak. Rab, nasasaktan ako sa tuwing tinatrato mo ng masama si Chris. Tandaan mo, hindi niya kasalanang maging special child. Oh, sige na. Tama na. Huwag na kayong dumagdag pa sa problema ko. Rab, nagbukas yung pinto. Chris? Ikaw ba yan? Ay, Nag-brown out! Huwag kayong matakot. Kasama niyo ako. Clarice, buksan mo yung drawer dyan sa tabi mo. Kunin mo yung dalawang flashlight. Dali! Dyan sa tabi mo. Eto po, Inay. Akin na. Bubuksan ko. Ang dilim. Eto, bukas na. Mama. Oh, Mama. Chris? Chris, halika dito, anak. Natatakot ako. Huwag kang matakot, anak. Babalik din ang supply ng kuryente, ha? Chris! Halika dito. Ano ba yung ginawa mo sa mama mo kanina? Halos atakihin siya sa puso dahil sa pananakot mo. Huwag mo namang takutin ang anak mo. Ganyan. Alam mo namang special child yan eh. Huwag mo nang pagalitan si Chris. Siguro binabangungot lang ako kanina. Pagod kasi ako ng sobra sa mga gawaing bahay dito. Nak, huwag ka nang matakot, ha? Nandito si Mama. Hanggat nandito ako sa tabi mo, walang makakapanakot o makakasakit sa'yo. Hello, Queenie? Ano, natapos mo ba yung report natin? Oo.
Pinagpuyatan ko yun kagabi. Pasensya ka na kung hindi kita natulungan. Ayaw mo na kasing pumunta sa bahay namin. Hindi naman ako makapunta dyan kasi alam mo naman si Inay, hindi mapakali yun hanggat hindi ako umuwi sa bahay. Sorry, Clarissa. Pero hindi na ako pupunta dyan sa bahay niyo. Bakit naman? Dahil kay Kuya Chris? Queenie, special child siya. Pero hindi naman siya violent at nananakit ng tao. Hindi yun ang kinakatakutan ko. Ha? Yung multo. Multo? Anong multo? Natatandaan mo nung nag-spirit of the glass tayo sa labas ng bahay niyo? Oh, Binuksan natin ang pinto sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay. Pero hindi natin yung sinara. Yung kaluluwang nakausap natin sa Ouija board, sigurado ko, nandiyan pa rin sa bahay niyo. Ay! Bakit, Clarice? bumagsak yung lava lamp ko. Nabasag. Ang lakas kasi ng hangin eh. Pumasok sa kwarto ko. Naku, ayan na yan. Bahala ka na dyan, bye! Hello? Queenie! Gaga talaga tong babaeng to. Clarice. Clarice. Kuya Chris naman! No. Muntik na ako atakihin sa'yo eh. Ano ginagawa mo dito? Gutom na ako. Kain tayo sa baba. Kain tayo. Sige. Babangon na ako. Ay, naku kuya. Sa susunod, huwag mo nang uulitin yung manggugulat ka, ha? Oo, Clarice. Hindi na mauulit. Piyoto, anong ginagawa mo dyan sa sulok, ha? Anong nangyayari sa'yo? Sir, tatakot po ako, sir. Tatakot ako, sir. Bakit? Sir, Sino bang kinatatakutan mo, ha? nagbalik po si Jonathan. Ano bang pinagsasasabi mo? Nababalo ka na ba? Sir. Rivera! Dito. Saan ka pupunta? Hoy, Rivera. Anong gagawin mo dyan sa bintana? Hoy! Oy, Piyoto, huwag kang tatalon, ha? Pakiusap, huwag kang tatalon! Mga kasama, Hoy! si Rivera tatalon sa bintana! Hoy, Rivera. Huwag ka na! Hoy! Huwag mo gawin yan! Kunin na niya ako, sir. Huwag mong gagawin yan! Rivera! Maghuhulos dili ka! Huwag mong gawin yan! Hindi solusyon ng pagpapakamatay sa problema mo! Oo, Rivera! Piyoto! Nakikinig ka ba sa akin, ha? Hindi ako si Piotr Rivera. Ako si Jonathan. Rivera! Huwag kang tatalon! Rivera! Rivera! Inay! Nandito na po ako! Buksan niyo po yung pinto! Eto na ako, anak. Teka lang. Oh, buti naman maagang uwi mo. Exam po kasi namin ngayon kaya maaga po kami pinauwi. Nga pala, Inay, balita sa school. May nagpakamatay daw na pulis sa presinto na papa. Tumalon daw sa building. Ha? Talaga? Ang sabi po nung teacher ko, nagpakamatay daw yung pulis dahil sa depression. Ang nakakahindik po, Inay. Pagtalon daw ng pulis, bumagsak siya sa bakod na may tusok-tusok na bakal. Ayun, natuhog daw. Ay, Diyos ko po. Kaawa naman yung pulis na yun. Hindi. Hindi naman. ko. Hindi raw nakakaawa yung pulis, sabi ni Jonathan. Chris naman. Aatakihin talaga ako sa puso ng dahil sa'yo. Kung saan-saan ka nalang sumusulpot. Anong sabi mo, Kuya Chris? Oo. Jonathan? Oo, Jonathan. Kaibigan ko siya. Sabi niya sa akin, dapat lang daw mamatay yung pulis kasi salbahe siya. Tama na yan. Salbahe yun. Chris, tama na yan. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Masama yan, ha? Kuya, Salbahe yun talaga. Kuya, kailan mo pa kaibigan niyang si Jonathan? Kilala mo ba yung sinasabi ng kapatid mo? Ano po, Inay? Bakit ka natatakot kay Jonathan, Clarice? Mabait naman siya. Tama na, Kuya Chris! Mabait yun. Huwag kang makikipagkaibigan sa kanya! Ha? Hindi pa natin alam kung anong klaseng nilalang yun!
Sandali, Clarice. Mukhang may alam ka sa sinasabi ng kuya mo. Magpaliwanag ka nga sa akin. Inay, yung kaibigan ni Kuya Chris na si Jonathan. Jonathan, oo. Yun yung kaluluwang natawag namin ni Queenie nung nag-Spirit of the Glass kami. Ano? Clarice, di ba sinabi ko sa'yo noon, huwag kang maglalaro ng Spirit of the Glass? Hindi niyo alam kung anong klaseng nilalang ang tinatawag ninyo. Kailan niyo pa ginawa yan? Nung isang linggo lang po. Yung gabing nakita niyo kami ni Queenie sa labas. Hindi po kami nag-stargazing. At nung naglaro kami ng Spirit of the Glass, natawag namin ang Jonathan na yan. Diyos ko po. Ano ba tong klaseng problemang binigay niyo sa amin? Rob. Angel, nasan ka na? Papa, Oh, Chris, anong tinatayo-tayo mo dyan? Nasaan na ang mama mo? hayop ka. Papatayin kita. Chris, hindi ako makahinga. Lumayo ka sa Papatayin akin. kita. Hayop kang bata ka? Balak mo ba akong patayin? Dapat lang sa'yong mamatay. Jonathan? Nagbalik ako, Rob. Nagbalik ako para patayin ko ang buong pamilya mo. Ah! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag! Kahit saan ka pa pumunta at magtago, mahuhuli din kita. Diyos ko, hindi ko mabuksan ang pinto! Rob! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Lumayo ka! Rob, asawa ko. Inay, ano po bang nangyayari kay Itay? Bakit po ba siya nagkakaganyan? Ewan ko, Clarice. Hindi ko din alam. Angel, tulungan mo ako. Oo, Rob, tutulungan kita. Ngayon sabihin mo sa akin, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba yung nakikita mo? Nagbalik siya! Angel, nagbalik siya! Nasa loob siya ng katawan ni Chris! Ano? Teka lang, hindi kita maintindihan. Teka, Clarice, nasan bang kuya mo? Hindi ko po alam, Inay. Diablo ang anak mo, Angel! Diablo! Rob naman, pakiusap. Maging mabuti ka naman sana sa anak mo. Hindi ko siya anak! Anak siya ng demonyo! Anak siya ng demonyo! Rob! Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Rob! Lumayo ka sa akin, Jonathan! Lumayo ka sa akin! Diyos ko, ano ba nangyayari sa asawa ko? Rob, ano ba nangyayari sa'yo? Rob! Sa akin na ang kaluluwa mo. Rob! Ayoko na! Tama na! Parang awa mo na, lumaya mo na ako! Rob, ano ba? Tama na yan. Pakiusap. Tama na yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Lumayo kayo sa akin! Rob! Lumayo kayo sa akin! Hindi ako si Rob! Itay! Hindi ako si Rob! Itay, ano ba pinagsasabi niyo? Kinikilabutan na po kami. Itay! Hindi ako ang tatay niyo! Hindi ako si Rob! Diyos ko! Ako si Jonathan! Nandito ako para maghiganti sa inyo! Panginoon, tagapaglikha, tagapagtanggol ng sangkatauhan. Iligtas mo ang iyong anak na nilikha mo na kapares ng iyong sarili. Iparamdam mo sa kaya ang iyong awa.
Panginoon, ang iyong butihing anak ay kasalukuyang naghihirap sa panlilinlang at pananakot ng dyablo. Ipadala niyo sa kanya ang inyong banal na espiritu na siyang magbibigay sa kanya ng ibayong lakas at proteksyon para labanan ang mapaminsalang kampo ng kadiliman. Diyos ko, sana patnubayan niyo sa... Panginoon, Walang kwenta! Sinasayang mo lang ang panahon mo! Hindi mo ako matatalo! Panginoon, dinggin mo ang pagsusumamo namin. Huwag niyong hayaang ang iyong butihing anak na mapasa ilalim sa kamay ng dyablo. Huwag niyong hayaang paglagian ng masamang espiritong banal na katawan ng iyong anak. Socrates! Wala kang magagawa! Kahit magdasal ka pa dyan! Sa akin na si Rob! Angel! Asawa ko! Kumusta ka na? Panginoon ko, nakikiusap po ako. Iligtas niyo si Rob. Diyos ko. Ikaw, hari ng kadiliman, umalis ka sa katawan ng lalaking ito sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo! Tumahimik ka, Socrates! Pumikit ka lang, anak. Pumikit ka lang. Magdasal tayo. Si Father Sok na ang bahala sa tatay mo. Sa ngalan ng Diyos, inuutusan kitang umalis sa katawan ng lalaking ito. Hindi! 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 Ikaw na dyablo, lumayas ka sa sagradong katawan ng lalaking ito sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo! Lalabas na ako, anak. Hindi ko na kayang makita pa ang tatay mo na ganyan. Inay, sasama na ako sa inyo! Angel! Huwag mo akong iwan! Angel! Angel! Sino mang nilalang sa ngalan ni Jesucristo, lumayas ka sa katawang nilikha ng Diyos at bumalik ka sa lugar kung saan ka nararapat. Tama na! Itigil mo na yan! Inuulit ko, lumayas ka sa katawan niya! Rob! Angel! Angel! Angel, huwag kang lalapit. Nililang ka lang niya. Diyos ko. Rob! Rob, please! Labanan mo yan! Mahal na mahal kita! Labanan mo yan! Kaya mo yan! Ang dapat sa'yo'y mamatay! Diyos ko po! Diyos ko, tulungan niyo kami! Pakiusap, Diyos ko, maghimala naman kayo sa asawa ko! Mahal na mahal ko po si Rob at ayoko mapahamak siya, Diyos ko! Matapos na sana itong pagsubok sa pamilya namin! Father Sok, ano pong gagawin namin para mawala ang espiritong sumasapi sa asawa ko? Angel, hindi siya ordinaryong kaluluwa. Isa itong demonyo na nag-aanyong kaluluwa. Nasabi sa akin ng anak mo na pinaglaruan nila ng kaibigan niya yung Ouija board. Kailangang maisarang pintong binuksan nila dahil kung hindi patuloy na mananalas ang salot sa bahay ninyo. Paano maisasara yun, Father? Kaya ako nandito dahil ang mga alagad ng Panginoon lamang ang makapagsasara noon. Gawin niyo po ang lahat para mailigtas ang asawa ko. Panalangin sa Diyos ang siyang magiging matibay mong armas laban sa dyablo. Ay, Ano yun? mukhang galing sa itaas yung nabasag. Naku, si Chris! Father, pupuntahan ko sa itaas ang anak ko. Chris! Chris, nasan ka? Chris, anak! Mama, bakit po? Ano pong kailangan niyo? Anak, bakit ka ba nagtatago? Ha? Kanina pa kita tinatawag. Bakit hindi ka... Father Sok, ano pong gagawin namin para mawala ang espiritong sumasapi sa asawa ko? Angel, hindi siya ordinaryong kaluluwa. Isa itong demonyo na nag-aanyong kaluluwa. Nasabi sa akin ng anak mo na pinaglaruan nila ng kaibigan niya yung Ouija board. Kailangang maisarang pintong binuksan nila dahil kung hindi patuloy na mananalas ang salot sa bahay ninyo.
Paano maisasara yun, Father? Kaya ako nandito dahil ang mga alagad ng Panginoon lamang ang makapagsasara noon. Gawin niyo po ang lahat para mailigtas ang asawa ko. Panalangin sa Diyos ang siyang magiging matibay mong armas laban sa dyablo. Ay, Ano yun? mukhang galing sa itaas yung nabasag. Naku, si Chris. Father, pupuntahan ko sa itaas ang anak ko. Inay! Inay! Gumising po kayo, Inay! Clarice, anak, anong nangyayari? Si Kuya Chris sinasabihan. Diyos ko po, ano bang nangyayari sa pamilya namin? Diyos ko. Inay! Papatayin tayo ni Kuya Chris! Anak, hindi ang Kuya Chris mo yun. Demonyo yun! Nandito na ako. Magtago na kayo. Si Kuya Chris! Diyos ko po! Anak, ibaba mo yung hawak mong baril! Hindi ako si Chris. Hindi ako ang anak mo, Angel. Diyos ko! Ako si Satanas. At nandito ako para sunduin kayo papuntang impyerno. Anak ko! Bakit mo binaril ang kapatid mo? Sinabi na ngang hindi mo ko anak. Ano bang kailangan mo sa amin? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Sinalvage ako ng asawa mo. Pinatay niya ako ng walang kalaban-laban. Diyos ko po. Kaya nandito ako para maghiganti. Nandito ako para patayin kayong lahat. Diyos ko. Tulong! Tulong! Magsasama-sama na tayo ngayon sa impyerno. Chris! Chris! Anak ko! Mama. Huwag mong gagawin yan. Huwag mo babarilin ang sarili mo. Chris! Anak! Mama. Babay po. Chris! Anak ko! Ang dilim. Teka, anong nangyayari? Bakit nakakadena ako? Angel! Clarice! Pakiusap naman! Pakawalan niyo na ako dito para kaawaan niyo na! Tanggalin niyo na ako sa pagkakakadena! Pakiusap, Angel! Clarice! Sino yan? Angel? Ikaw ba yan? Clarice, anak? Sino ba yan? Pakiusap naman! Huwag niyo naman ako takutin! Sino ba yan? Sa ngalan ng Diyos! Lumayo ka sa akin! Mahal, Angel, Diyos ko po. Nakatayo ng patiwarik sa isang ang asawa ko. Diyos ko po! kailan ka pa nagkaroon ng Diyos? Mahal, sa pagkakaalam ko, wala kang pinaniniwala ang Diyos. Nung pinatay niyo si Jonathan, natakot ka ba sa Diyos? Angel! Lumayo ka sa akin!
Hindi ikaw ang asawa ko! Kailan mo ako inuring na asawa? Sa pagkakatanda ko, alila lang ang tingin mo sa akin. At kung hindi ko pa alam, nambababae ka kapag nasa trabaho ka. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Isasama na kita sa impyerno, Rob. Huwag, Jonathan! Huwag! Huwag! Tito Rob, buti naman nagkamalay na kayo. Salamat sa Diyos. Queenie, nasaan ang pamilya ko? Tito, patawad po Wala na po sila eh. Paano wala? Patay na po sila. Clarice at Kuya Chris. Namatay po sa tama ng baril. Si Tita Angel naman po. Nakita na lang po nakabigti sa kwarto niyo. Hindi. Hindi. Angel! Asawa ko! Clarice! Chris! Diyos ko! Diyos ko! Bakit niyo po inayaang matao sa ganito ang lahat? Bakit? Sinong may sabi sa'yo na tapos ng pag-iiganti ko? Queenie! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ako si Queenie. Ako si Jonathan. Ang tatapos sa buhay mo. Lumayo ka sa akin! Huwag! At saan ka pupunta? Hindi ka na makakatakas, Rob. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Sige, Rob. Takbo ka lang. Maaabutan din kita. Tabi kayo! Tabi! Nagalabi ka eh! Oh, Diyos ko, tulungan mo ako. Ang layo na ng tinatakbo ko mula sa ospital. Pagod na ako. Hindi ka makakalayo sa akin, Rob. Nandito na ako. Huli ka! Bitiwan mo ako, Queenie! Bitiwan mo ako! Aray ko! Tito Rob! Oh, Diyos ko! Father Sok. Father Sok, tulungan mo ako. Salamat sa Diyos at ligtas ka, iyo. Anong nangyari sa inyo? Nagkasugat-sugat ang buong katawan ko dahil sa paglaban ko sa demonyong nananalasa sa bahay niyo. Masyado siyang malakas. Nakikirami nga pala ako sa nangyari sa pamilya mo. Alam mo, kanina, nanggaling dito yung mga kabaro mong pulis. Hininga nila ako ng statement sa nangyari sa pamilya mo. Isa ko sa mga nakarecover sa loob. Akala nila ipatay na rin ako. Pero dahil sa awat pagmamahal ng Diyos, nagising ako kahapon at eto, pinalabas din ako agad. Father, pwede po ba akong mangumpisal sa inyo? Sige, iyo. Doon tayo sa opisina ko. Father, gusto ko pong ihingi ng tawad yung ginawa kong kasalanan sa pamilya ko at sa mga taong inagrabyado ko.
Ano bang kasalanan ang ginawa mo kay Jonathan? Sobra ko pong pinagsisisihan yun, Father. Inaamin ko na malaking-malaki ang pagkakasala ko sa kanya. Pinatay po namin siya nang walang kalaban-laban. Pero napaka-unfair naman po nun na pati pamilya ko. Idamay niya sa paghiganti niya. Rob, hindi si Jonathan ang nagiganti at pumatay sa pamilya mo. Isa yung demonyo. Ginagamit lang niya ang anyo ni Jonathan para paglaruan at lalo mong pagdusahan ng mga kasalanan mo. Wala na sa akin ang lahat, Father. Dahil sa pagkakamali kong yun. Ang sakit. Sobrang sakit, Father. Sana ako na lang ang namatay. Tumahan ka. Sana ako na lang. Nakikita ko na nagsisisi ka na sa ginawa mo kay Jonathan. Hindi lang po yun ang kasalanan ko, Father. Sa pamilya ko. Kay Angel. Hindi po ako naging mabuting asawa sa kanya. Kay Chris. Hindi ko siya tinanggap bilang anak ko dahil sa kapansanan niya. At si Clarice, palagi ko siya pinagagalitan. Nawala sila nang may sama ng loob sa akin. Nasaan man sila ngayon, siguradong naunawan at napatawad ka na nila. Ano po yun, Father? May nabasag na naman siguro yung bagong sakrista namin. Sisilipin ko lang sa labas, iyo. Diyan ka lang. Sige po, hihintayin ko po kayo. Oh, Diyos mio. Nabasag ang estatwa ng mahal na biren. Relon, anong nangyari dito? Bakit nabasag ito? Kinakausap kita. Kung hindi mo sinasadyang mabasag ito, huwag kang mag-alala. Patatawarin kita. Linisin mo na lang ito. Relon, naririnig mo ba ako? Humarap ka nga sa akin. Socrates! Oh, Diyos ko! Father Sok, ano pong nangyari sa labas? Wala. Nakabasag lang yung sakristan kong si Relon. Pasensya na po kung naiistorbo ko po kayo. Ayos lang. Obligasyon kong maglingkod kay Samael. Ano po? Saan ka ba magpapahinga, iyo? Hindi ka naman pwedeng umuwi sa bahay niyo dahil kinandado muna ng pulisya hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon sa pagkamatay ng pamilya mo. Makikitulog na lang po ako. Bakit ka pa makikitulog sa iba? Kung pwede ka naman dito magpalipas ng gabi. Di na lang po siguro, Father. Hindi ka alis mo. Diyos ko po. Father Sok! Ako si Samael, ang prinsipe ng kadiliman. Huwag ka lalapit sa akin! Huwag! Alis kita! Ang sakit ng katawan ko. Teka, may krus sa ilalim ng mesa ni Father Sok. Kung maranapan ka, kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka makakawala sa akin. Subuko ka na lang. Hindi ako susuko. Lalo na
Nandito ako sa bahay ng Panginoon! Bitiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Isasaksak... Isasaksak ko itong krus sa baga mo! Aray ko! Ang sakit! Kailangan ko makatakas! Tapuan! Oh! Sa akin ka na! Sasama ka sa akin sa impyerno! Ayaw mo sa gusto! Diyos ko po! Father Sok! Duguan at nakapako ng patiwarik sa krus ni Jesus! Ano ba itong nakikita ko? Diyos ko! Tulungan mo po ako! Patayin na ang totoong Socrates, Rob! Pinatay ko siya! Ang kaluluwa niya ay susunog na sa impyerno! Hindi! Hindi ka totoo! Ang Diyos! Si Jesus lamang ang totoo! Kung pumatay ng inosente, saka mo tatawagin ang pangalan ng Diyos? Walang Diyos! Walang Diyos sa katulad mo, Rob! Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka na makakatakas! Lumilindol! Bumukar sahig! Tingin ka si Mamarang! Yan ang impyerno! Kita nadadalhin! Ayoko na! Tama na! Tama na! Sige pa! Sumigaw ka lang! Marinig ang tigil mo at pagdurusa! Jonathan! Oo, nagkamali ako! Nagkamali ako sa ginawa ko sa'yo! Pinagsisisihan ko na yun! Nakaganti ka na sa mga taong bumatay sa'yo! Sige na! Tapusin mo na to! Hindi ko na kaya, Jonathan! Ito ako! Patayin mo na ako! Kung ito lang makakapagpatahimik sa kalooban mo, patayin mo na ako! Halika na! Dadali na kita sa nagbabagang asupre! Panginoon sa Kristo, ako'y painting na nalanalangin sa'yo. Saan mo nagaling mo? Iligtas mo po ang aking asawang si Rob sa kamay ng kadiliman. Oo, maaaring nagkasala siya sa'yo, pero lubos na niya yung pinagsisisihan. Panginoon, mahal na mahal ko po si Rob, kaya nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas mo siya sa kapahamakan. Hindi maaari ito! Hindi! San Miguel Arcangel, ampunin mo ang aking ama sa labanan at maging bantay kanya sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Hindi kita mamuhakan! Ano itong iwanag sa paligid mo? Hindi! Supuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa'yo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa'yo. At ikaw, Prinsipe ng mga hukbo ng sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamot sa mga kaluluwa. Amen. Tama na! Tama na!
Nasusunog ang demonyo! Wala nang demonyo. Wala na rin ang mga bitak sa sahig. Panginoon, ligtas na ba ako? Ligtas ka na, Rob. Angel? Clarice? Chris? Pamilya ko! Binibigyan ka ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para itama ang iyong pagkakamali. Huwag kang malungkot, asawa ko. Hindi ka namin pababayaan ng mga anak mo. Magkikita at magkakasama din tayo balang araw. Angel! Angel, nasa ka na? Chris! Clarice! Nasa na kayo? Bumalik kayo! Pakiusap! Bumalik kayo! Sir, eto na po yung kumot at una nyo. Pansamantala po Pasensya na po kayo ha, medyo maingay ang radyo. Nakikinig pa kasi ng balita si Chip eh. Ayos lang. Salamat ulit, Police Corporal Perez. Sa wakas, makakatulog na rin ako. Panginoon, hindi ko po alam kung kailan ako dadalhin sa bilibid. Pero kayo na po ang bahala sa akin. Ipinauubaya ko na po sa inyo ang buhay ko. Nahatulang guilty sa kasong murder ngayong Biyernes ang isang pulis na pumaslang sa 18 anyos na si Jonathan De Los Santos sa isang anti-drug operation noong 1 taon. Sa desisyong inilabas ng korte, pinatawan si Police Master Sergeant Rob Mendoza ng parusang reklusyon perpetua o hindi bababa sa 4 na taon. Maaaring hindi mo ko nakikita, pero ako nakikita kita. Nandito lang ako sa loob ng iyong aparador, sa salamin sa iyong kwarto, o sa ilalim ng iyong kama. Malapit lang ako sa iyo. Huwag kang matutulog. Dahil oras na ipikit mo ang iyong mata, ikaw na ang aking isusunod na dadalhin sa impyerno. Huwag tayong umabuso at maging responsable sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng batas. Tandaan na ang abusado may naghihintay na kaukulang parusa sa impyerno. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na ating pinamagatang Salvage. Sa isa na naman gabi ng lagi.